Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taytaasan, nagpupuri-purin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Tayo po mga kapatid, magpapasimula na. Awitin po natin ang bilang 80 sa atin pong mga himnaryo. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga tao'y nahilig naman
kahit na tayo'y kinukot niya. Aral ni Jesus ay badila sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, yung ihaya ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus. Ang pinto ay makipot. Tayo'y magpilit na magsipasok. Kapatid ko, yung ihaya ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, katubusan at kapatawaran. Ang kaligtasan nating tanan, ang handa ng Diyos sa kalangitan. Sa sino mang tatanggap ng aral, kapatid ko, yung ihaya ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang ating dakilang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 186 ang susunod po nating aawitin. Ang gabi lubhang malalim, araw ay malapit na, panahon ay nagbabahaya. Kapatid, gumising na, humanda kang
gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Mundo ng kapighatian, malapit ng takasan. Pagdating ni Kristo mahal, paraiso'y kakamtan. Humanda ang salubungin, si Kristo ay darating. Gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Kapatid ko, magbangon ka, iwan ang katamaran, samantalahin ang araw, sa gawang kabanalan. Humanda ka sa lubungin, si Kristo ay darating. Gantimpalay sa atin, ligaya ay kakamtin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan kapo sa lahat. Amang banal na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos, na pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Ikaw din po ang tumawag na awa at nahabag sa aming mga minamahal na mga magulang, sa aming ama at sa aming ina. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng kagalingan, kalakasan at ng lahat ng mga bagay, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang kaitaasan. Tanggapin mo po una sa lahat ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesu Kristo, maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na nilipos mo po ang bawat isa sa amin ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Dininig mo po ang aming mga pananalangin. Hindi mo po kami ibinigay sa biglang kamatayan, sa mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Ama, maraming salamat din po
Hindi lamang kami, kundi maging ang amin-aming mga kabiyak ng puso, ang amin-aming mga anak, mga manugang, amin-aming mga apo, kasangbahay at amin-aming mga kamag-anakan sa laman. Lalo na nga po ang mga lalaki at ang mga babae na araw-araw po tinatawag mo at idinaragdag mo sa bilang ng aming mga kaibigan na nakikinig at nag-aaral din naman ng iyong mga banal na salita at mga palatuntunan. Panginoon, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon po naming Jesus, nalalaman mo kung papaano ginamit namin ang hiram na buhay, ang mga araw na nagdaan. Mga abang tao at mga alabok ng putik lamang kami, Panginoon, at nalalaman naming wala kaming maililihim sa iyong makapangyarihang paningin. Gayunman, alang-alang po sa iyong mga salita, sa iyong banal na ebanghelyo, na amin pong inaasahan at sinasampalatayanan na sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo pong bubuksan, muli mo pong ituturo sa amin, alang-alang po sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, ikaw nawa ang muling magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin. Banalin mo nawa ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban. Una po sa lahat, dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kaalaman, at bigyan mo po ng bisat kapangyarihan ang kanyang tinig. At kung ito po ay dumating sa amin, mapakinggan ng iyong mga tupa, magpalambot ng aming matitigas na mga puso at kalooban, magbigay sa amin ng kagalakan sa espiritu, magbigay sa amin ng pag-asa, ng mga kapayapaan, hindi lamang sa buhay na ito, Panginoon, kung hindi hanggang doon sa buhay na daratal. Ingatan mo po, Panginoong Hesus, ang iyong mga hamak na mga alipin. Hipuin mo po kami habang kami nakikinig ng iyong mga banal na aral. Pagalingin mo nawa ang amin-aming mga karamdaman, lalo na nga po ang sa amin patuloy ng tumatanda at nanghihina, tulad po ng iyong hamak na lingkod. Gayon din po ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Prospero at Glenda, ni kapatid na Concepcion. Gayon din, Ama naming Diyos, ni kapatid na Ekspektasyon at Rogelio at kapatid na Mirna. Tulungan mo sanang sa aming mga nalalabing mga ilang mga araw sa sanglibutan, magkaroon panawa kami ng kagaling at kalakasan, na patuloy naming maipaglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, ng aming buong puso, ng aming buong isip, at ng aming buong buhay. Panginoon, maawat mahabag ka po, maging sa amin-aming mga mumunting ari-arian, sa amin-aming mga tahanan, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan. Huwag mo nawang ibigay sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na nakapalibot sa sanglibutan, na may masasamang mga puso at mga kalooban. Ama Manal, kami po ay nananampalataya na maging ang mga bagay na hindi nasambitla ng aming mga labi, tulad po ng aming mga pangangailangan sa ikabubuhay, dumadalangin kami't umaasang tutuparin mo po ang iyong ipinangako sa amin, na kung kami po'y makikinig ng iyong banal na ebanghelyo, kung kami po'y sasampalataya, kung kami po, Ama naming Diyos, ay tutupad ang anumang bagay na aming kakainin at iinumin at daramtin, diringgin mo po sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin,
Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon sa lahat po ng aming iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin na mga kapatiran, mga kaibigan at mga minamahal po namin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin na pong tawagin ang lahat ng ating mga kasangbahay. Ihanda na rin po natin ang ating mga Biblia at atin na pong pasisimulan ang ating mga pag-aaral at pakikinig ng mga banal na aralin na inihanda po ng ating Panginoong Hesukristo para po sa Huwebes ng gabing ito. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa ikalawang aklat po ng Tesalonika sa kanya pong kapitulo 2 at versikulo 11. At bilang pagpapasimula po natin, ipahintulot po ninyo na akin munang basahin sa Bibliang Ingles na pinanggalingan sa King James Version, second book of the Thessalonians chapter 2 and the verse is 11. And for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Dito po sa Bibliang Tagalog, 2:11 ng ikalawang Tesalonika, sa Bibliang Tagalog na dinala sa atin ng mga Amerikano noong 1905. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Marahil ay nalalaman na po ninyo kung bakit binabasa din ng inyong mga lingkod sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang Bibliang King James Version na pinanggalingan ng Tagalog, sapagkat ang atin pong wika, ang wikang Tagalog, ay wala pa po sa lubos na kasarinlan o kasaganaan. Marami pa po tayong mga salita na mga Ingles, mga banyaga, na kapag isinasalin sa Tagalog ay kung hindi man nagkukulang ng pakahulugan, nagkakaroon po ng mga pagkakamali. Tulad po rito sa ikalawang Tesalonika 2:11, dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. Sa English, King James, and for this cause, at dahil dito, God shall send them. Ang Diyos ay padadalhan sila strong. Pag malakas, pagka binabanggit po sa English yung salitang strong, malakas po, malaki, dakila, delusions, na mga pagkakamali. Yun pong delusion, mahirap ding isalin sa Tagalog. Ang ibig sabihin ng delusion, pagkataranta. Wala pong katiyakan ang isip natin. At ito'y malaking, dakilang pagkataranta o pagkagulo nating mga tao. Ito daw ay galing sa Diyos upang that they should believe a lie. Para ang mga tao sa huling araw, ito po ay hula Para sa atin po sa huling araw na ito, tayong mga tao, magsipaniwala sa mga kasinungalingan. Kaya nga po atin ang ituwid sa ating sariling mga pag-iisip.
kung ano man ang pagkukulang ng wikang Tagalog, 2 Tesalonica 2:11, at dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, kung sa bagay, totoo rin po yun, sapagkat pagka ang isip ng tao walang direksyon, natataranta, magulo, makakagawa ang tao ng maraming kamalian upang magsipaniwala sila sa mga kasinungalingan. Sa ating paksang ito, merong tinatawag na dahilan. Meron pong dahil dito. Ang ibig sabihin, ang mga tao merong ginawa. Maaaring hindi nalalaman ng tao, meron tayong mga nagagawa. Na dahil nga sa nagawa natin yaon, pinadadalhan tayo ng Diyos ng pagkataranta para makagawa tayo ng maraming kamalian. Pag sinasabing kamalian, kalikuan yun, kasalanan. Upang, ito rin ang dahilan pala, yung ginawa natin, upang magsipaniwala tayo sa tinatawag na kasinungalingan. Para ito po ay ating maliwanagan, una po nating itatanong, sino-sino po baga ang sa talatang ito pinatutungkulan ng sumulat na walang iba kung hindi si Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan. Mga nakikinig po namin sa Huwebes po ng gabing ito. Sino ang kinakausap? Sino ang pinag-uukulan ni Apostol Pablo nitong ating pinakapaksa na nais ng Diyos na ating maliwanagan? Itaas po natin ang ating pagbabasa sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2 at versikulo 3. Ang unang bahagi po, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan. Dito maliwanag po Ang kinakausap pala, yung mga nadaya. Meron na pong mga nadaya. Bakit po nadaya? Meron nga pong ginawa. Mga tagapakinig. At yung nagawa nila, siyang naging dahilan para sila'y mataranta, mawala ng direksyon ang kanilang mga pag-iisip, at sila po nahikayat, naniwala sa mga kasinungalingan, at sila po ang mga taong nadaya ayon kay Apostol Pablo na siyang pinaka-suheto nitong ating paksa. Ngayon, bakit nga po yung tinatawag na dumaya sa kanila? Ayon din po kay Apostol Pablo. Kapitulo 2, versikulo 7, sa huling bahagi po naman ng 2 Tesalonica. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Dahil po pala sa tinatawag na kasamaan, at ang kasamaang ito ay gumagawa na. Ito po ay mahiwaga. Mystery. Pag sinasabing mystery, mahirap pong intindihin yun. Kaya nga po naging mystery sa ating mga tao sa huling araw, pinadalhan nga po tayo ng Diyos ng pagkatarante. Wala nang huwisyo yung ating pag-iisip. Wala nang tinatawag na direksyon. Kaya hindi na malaman ng mga tao kung alin ang mabuti, kung alin ang masama. Mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Sino ba ang gumagawa ng hiwagang ito? Na siya ang kasamaan. Na kumbaga sa kumot, nakatakip na po sa buong sanglibutan. Ang lahat na ng tao na daraya at mahiwaga. Kung bakit mahiwaga, natataranta na ang mga tao sa huling araw na ito. Nagpapanik, wika nga. Sino ba ang gumagawa ng lahat ng mga kasamaan na iyan? Sa 2:9, ang ikalawang bahagi ng 2 Tesalonica din po naman. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Sino gumagawa? Kaninong gawain itong kasamaang ito?
2:9, ikalawang Tesalonika, ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Ayan po. Napaka dakila pala nitong kadilimang ito na ang gumagawa pala, ito pala ay mga gawain ni Satanas at meron siyang kapangyarihan. Nalalaman natin kung sino si Satanas. Balikan natin ang ating mga napakinggan ng mga unang-una pang ating mga pag-aaral. Si Satanas po ay Lucifer. Siya po ang kanang kamay ng Panginoon Diyos sa kaharian niya sa langit, na dahil po sa kanyang kaningningan, siya ang pinakamaganda, siya ang pinakamatalino, siya ang pinakawika nga mababa lamang ng kaunti sa Diyos. He is the right hand of God in heaven. Siya ang pinaka-general ng mga angheles na mga lingkod ng Diyos sa kaharian ng langit. Alam natin ang kasaysayan ni Lucifer. Ito ang cherubim na tinatawag sa langit. Nang makita niya ang kaningningan ng Diyos at mataas sa kanya, at ang Diyos ay nakaupo sa kanyang kaharian sa kaitaas-taasang kahilagaan ng langit, pumasok sa isip ni cherubim, ako'y ay papanik sa kahila-hilagaan, kataas-taasang karangalan doon sa langit. Ako'y uupo sa luklukan ng Diyos. Yung pala, ang nasa isipan ni cherubim, tanggalin ang Diyos sa kanyang pagiging nag-iisa at buhay na Diyos. Tinawag niya ang kanyang mga kapwa angheles na mababa din naman sa kanya ng kaunti, at sila po ay kanyang kinausap, pinagsabihan, wika nga, nagkaroon ng entriga sa langit, at sila'y nagkaisa. Sila'y nagsama-sama upang lupigin ang Diyos, ibagsak, tanggalin ang Diyos sa pagiging hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ayon sa kasaysayan na napasulat sa mga banal na kasulatan, sila po ay hindi nagtagumpay, sila po ipinukol ng Diyos. Sila po ay itinapo ng Diyos sa lupa, at ito nga pong si cherubim, ito nga po ang kilalang kilala sa tawag na matandang ahas, ang Diablo at ang Satanas, na dumadaya ngayon sa buong sanglibutan, sa lahat ng mga tao, sa pamamagitan ng tinatawag na kanyang kapangyarihan. Pumapasok siya sa puso ng mga tao. Binibihag niya ang kanilang mga isipan, at dahil sa kanyang mga kasinungalingan, ang wika nga po ng mga santong sulat sa Romanos Kapitulo 3, versikulo 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng tao hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang lahat ng tao sa 23 ng Romanos napasailalim ng hatol na kamatayan. Nang dahil sa ating mga kasalanan, doon pa man sa halamanan ng Eden, ng madaya ng matandang ahas ng Diablo at Satanas ang ating mga magulang na si Eva at si Adam, magmula noon hanggang ngayon, lahat ng tao ay napawalay na sa Diyos, napasailalim ng sumpa sa kamatayan, at kung alin yung kamatayan, Apokalipsis 21:8, mga kapatid, walang iba kung hindi ang nagniningas na apoy at asupre, ang ikalawang kamatayan. Ngayon, gaano po baga kalaki ang pagsusumigasig ni Satanas
upang dayain kung baga maaari ang lahat ng mga tao sa lupa. Gano ang kanyang kadakilaan. Sapagkat ang wika kanini, sa kanyang kadakilaan at sa hiwaga ng kanyang kagilagilalas na kapangyarihan, lumaganap ang tinatawag na kadiliman sa ating mga tao sa balat ng lupa. Ito ang tumakip sa atin, kaya ito ngayon malimit nating nasasabi na tayo nga po ipinanganak sa tinatawag na minana nating mga pananampalataya, mga pagkakilala. Dito na ako ipinanganak, dito na ako lumaki, dito na kami, dito kami babangon, dito kami mamamatay. Dahil nga po, nung araw pa, yung kamalian ni Satanas, yung kagilagilalas na kadiliman, yun na nga po ang tumakip sa lahat ng tao. At siyempre, tayo namang mga tao, ang laging nasa puso't isip natin, yung ating mga tata, yung ating mga nanay, na pinalaki rin naman ng kanilang mga ingkong-ingkang, lelong-lelang, ina, ama, sa ganon at ganyang paraan, ito na rin ang ating isinasa kabuhayan, ito na rin ang ating wika nga kinatatayuan at pinananatilihan. Ayaw na nating magbago pa, sapagkat para sa atin, ang ating mga magulang ay hindi tayo pakakainin ng lason. Yan po ang kalimitang napapakinggan natin sa bawat tao. Hindi lamang tayong mga Pilipino, kundi ang lahat halos ng mga tao sa buong mundo. Wika nga kung ano yung kanilang kinagisnan. Gaano nga baga? Kabisa, kadakila, at kalaking kapangyarihan na siyang ipinagsumigasig ni Satanas upang dayain kumbaga maaari ang lahat ng mga tao sa lupa. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Huwag daw tayong matutulog. Ito po hindi literal na huwag matutulog ang lupang katawan. Yung isip natin kailangan laging gising, yung puso natin kailangan laging nagbabantay. Bakit? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, si Satanas, si Kerubim, gaya ng leon na umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Isipin ninyo yan. Si Satanas, yung Diablo, para pong leon, umuungal, gumagala, humahanap ng kanyang masisila. Mga tagapakinig, hindi po natutulog ang Diablo. Kung paanong nalalaman natin ang Panginoon Diyos hindi rin natutulog, tandaan ninyo, si Satanas, siya nga po ang naging Diyos ng sanglibutan. Siya nga po ang naghahari na rito. At para ang mga tao ay mapasailalim ng kanyang mga kamay, ang intensyon ng Diablo, walang kahit isang kaluluwa na makarating sa langit. Hinahadlangan ni Satanas ang lahat ng mga tao. Pinipilit niyang masakop ang lahat ng tao. Pinipilit ni Satanas walang isang kaluluwang magkaroon ng kaligtasan at makabalik sa langit o sa Diyos. Ibig niya lahat makasama niya sa impyerno, sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Bakit nga po baga? Ibinangon sa atin ng Diyos ang paksang ito. Bakit? 2015 ngayon itinuturo sa atin ng Diyos ang napakagandang paksang ito. Sa kasalukuyan po, mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Sa kasalukuyan na nakikita na natin ang mga katunayan ng mga sinasabi ng banal na kasulatan. Naranasan na natin ang mga digmaan. Hayag na sa atin ang lahat ng inihula maging ng Panginoong Jesucristo. Sa kanyang aklat sa Mateo 24, ang lahat ng mga talata roon, mga palatandaan. Nang makikita muna natin sa huling araw bago dumating ang ikalawang pagparito.
Walang bato sa kapwa bato na hindi ibabagsak, kasalukuyang nangyayari. At nalaman natin, napakinggan natin kapag binabanggit yung salitang bato, ito po'y kapangyarihan, ito po ay wika nga ang kapangyarihan ng mga dakilang mga tao, ang kapangyarihan ng mga bansa, ng mga bayan, maging lang lahat ng organisasyon at ng higit sa lahat, mga relihiyon na itinayo ng tao. Walang mga pamamahala na hindi ibabaksak sa ibabaw ng kapwa pamamahala. Alam natin, kitang-kita na natin, bumabaksak. Lalo na nga ngayon, 2015, pati yung mga matataas na relihiyon na mga mai-impluwensya sa gobyerno. Nakita ninyo? Ang tinatawag na mga kaguluhan nila, ang pagkakagulo nila, ang di nila pagkakaunawaan, na sila mismo'y naghahablahan, sila mismo'y nang-hostage, pati yung mga pinuno nila, hino-hostage, pati yung ina ng obispo, hino-hostage, pati yung kapatid. Mga tagapakinig, pagkatapos, pag pinakialaman ng hostisya o ng gobyerno ng tao, nagagalit pa sila, ginugulo nila ang bayan, nagrarally sila, nag-i-strike sila, binubulabog nila ang mga ordinaryong mga tao nang dahil sa kanilang mga kagagawan para maipakita lamang ang nagaganap ang inihuhula na siyang pinakapaksa ng ating Panginoong Jesucristo sa Huwebes ng gabing ito, na dahil dito ibinigay sila sa tinatawag na delusions, pagkataranta. Mga taranta na sila, tarantang-taranta na sila. Kaya sila ipinahintulot na sa kaguluhan o sa paggawa ng kasamaan. Mga tagapakinig. Bakit nga po baga? Ibinangon ito ng Diyos sa atin sa huling araw na ito. Tama ba si kapatid na Cirilo? Na ito nga ang nakikita natin, ang mga kaguluhan. Totoo naman po yan . Tingnan mo na lang yung ating mga presidente sa ating inang bayan. Magmula presidente, tarantang-taranta. Hindi malaman ang gagawin sa kanyang mga nakabababa sa kanya, mga vice-presidente niya, kongresista niya, senador niya, mga tauhan niya, magmula sa pinakamataas na katungkulan sa gobyerno hanggang sa pinakamababa. Kitang-kita natin ang plunder, ang katiwalian, nakikita natin ang pagpapatayan, ang kaguluhan, ang di pagkakaunawaan. Ano ba ang kasalukuyang nagaganap ngayon? Kaya ibinangon sa atin ng Diyos ang talatang ito o ang paksang ito sa 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 9, na siya ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Panginoon. Na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. Ano ang ibinabadya ng ating paksa? Bakit ito ibinabangon sa atin ng Diyos ang mga kaguluhang nangyayari sa buong sanglibutan? Na ito pala'y dahil din sa ating mga tao, meron tayong nagawa, mga kapatid, at dahil sa nagawa natin na yon, ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ang mga tinatawag na katarantahan, ang tinatawag na kadiliman. Tayo'y natalukbungan ni Satanas. Siya na po ang gumagawa sa atin ngayon. Siya o ang Panginoon na ang kanyang pagparito, ang ibig sabihin malapit na ang araw ng kanyang pagparito, ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas para tayong mga tao, 2015 na sa huling araw na ito, malaman natin malapit na ang ikalawang pagparito. At kung malapit na ang ating pagparito ng Panginoon, matakot na tayo. Isipin na natin ang ating mga kasalukuyang mga kalagayan. Atin ang pag-aralan kung ano na ang lakad ng ating mga kaluluwa sa sanglibutang ito. Sapagkat malapit na ang araw ng kanyang ikalawang pagparito, sapagkat ayon sa paggawa ni Satanas, ngayon gumagawa na si Satanas.
At sa Apokalipsis, dahil nalalaman na niya, kakaunti na ang bilang ng kanyang araw. Kaya binubulabog na niya ng husto ang mga tao. Ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan, galit na galit si Satanas. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hanga na mga kasinungalingan. Kaya ang nakikita natin ngayon, ang mga leader ng gobyerno, leader ng relihiyon, leader ng kung ano-anong organisasyon ng tao, ang mga leader. Bihirang-bihira ka nang makakita ng nagsasalita na nanggagaling sa kaibuturan ng kanilang mga puso, na ito'y walang kapaimbabawan, na ito ay katotohanan, wala kahit isa na nagsasabi ng katotohanan. Romanos, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, ang lahat ng mga tao, masasama, sinungaling, mga hindi tapat sa kanilang mga sinasalita, mga tagapakinig po namin. Dahil gumagawa na nga si Satanas Dahil malapit na ngang wakasan ng Panginoong Jesucristo ang sanglibutang ito. Mga ginigiliw naming mga tagapakinig. Ayon sa mga apostol, na katulad pa man din ni Apostol Pablo, ano naman ang kaparaanan para ang lahat ng tao mabiktima ni Satanas? Ayon po sa mga banal na kasulatan. Sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13, bakit nagkaroon ng tinatawag na malaking kapangyarihan si Satanas dito sa lupa? Ano ba ang kanyang ginawa? Nakaparaanan. 2 Korinto 11:13, sapagkat ang mga gayong tao, mayroon pong mga tao na tinutukoy, ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol. Sa makatwid, yung mga gayong mga tao, mga bulaan o false apostles. Sa 24:5 ng Mateo, ang unang palatandaan na sinabi ng Panginoong Jesucristo bago ang kanyang ikalawang pagparito, magsipag-ingat kayo, sapagkat marami ang sa inyo ay paririto at mangagsasabi, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, narito ang Kristo, nariyan ang Kristo. Huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang marami. Anong ginawa ni Satanas? Sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwari. Anong ginawa ni Satanas? Nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Totoo ba yan? 11:14. Hindi katakataka. 11:14 ng 2 Korinto rin. Hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Napakaliwanag po. Anong ginawa ni Satanas para pagharian niya ang buong sanglibutan sa huling araw na ito? Gumamit po ng mga tao. Yun ang mga bulaang Kristo. Yun ang mga bulaang mangangaral ng Ebanghelyo. Yun ang nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ito mismo. Sino? Si Satanas na nagpakunwari na anghel ng kaliwanagan. Kaya nakita ninyo, ang daming iglesia. Hallelujah, amen, praise the Lord. Mga tagapakinig, ang obispo namin, sugong anghel, si Kristo tao. Isipin ninyo yan. Ang aming papa, ang papa sa Roma namin, Vicarius Filii Dei, o sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang Ama. Sinabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama, ang Kristo nga, o ang Ama na nasa langit. Kayo naman ginawa ninyo sarili ninyo, kahalili, Vicarius, kahalili ni Kristo. Mga tagapakinig, ayun ngang iglesia ngayong nagpapakita ng kanyang kamangha-mangha at mahiwagang kapangyarihan, malakas sa gobyerno, rally dito, rally dyan. Mga kapatid, pagkatapos mapapakinggan mo sa kanila mismo nang gagaling, yung kanilang mga membro, ina pa naman ang kanilang pinaka-obispo.
at yung kanyang sariling kapatid naglathala sa pahayagan na sila'y hinostage mismo ng matataas na pinuno ng kanilang iglesia? O hindi ba yan kaguluhan? Hindi ba yan pagkataranta? Hindi ba yan wika nga galing kay Satanas? Sapagkat si Satanas, talagang gusto ni Satanas magpatayan kayong lahat. Magdimandahan kayo, magkagulo kayo, anarkiya, walang wika nga tinatawag na pagkatakot maging sa batas ng tao. Rally. Meron bang iglesyang makikita mo sa Biblia na nagrally? Ang iglesia ng Diyos na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea anyo 32, sang-ayon po sa mga sumulat na mga ebanghelista tulad ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos at ni Juan, sa kanyang tinatawag na gospel o mabuting balita, ni minsan wala tayong mababasa ang Panginoong Hesukristo pinag-utusan ng mga apostol, pinag-utusan ang kanyang mga lingkod na mag-rally o magkaroon sila ng marcha laban sa pamahalaan doon sa Jerusalem ng Judea na ng kapanahonang iyon, ang kapamahalaan ay ang kapangyarihan ng mga Cesar o ng mga emperador ng Roma. Wala po. Sabi nga ng Panginoong Hesukristo pag sinampal ang kaliwa mong pisngi, ibigay mo ang kanan. Mga tagapakinig, kapag ikaw ay pinukul ng bato, pukulin mo ng tinapay. At kapag kayo'y dinadala sa mga hukuman ng mga tao at mga sinagoga, huwag kayong mag-ala-ala kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ako ang sa inyo ay magsasalita. Kayo namang mga iglesia, kayo ni Kristong tao, huwag kayong magagalit, kayong mga membro, mahal namin kayo. Isip-isipin ninyo ang inyong kinalalagyan at ang inyong kinaroroonan. Gayon din ang mga iglesia ng mga tao na katulad ng simbahang Katoliko. Gayon din ang iglesia ng mga Sabadista na ipinagbabawal hanggang ngayon ang pagkain ng karne, na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos. Kayong mga relihiyon na nagbibigay pa ng ikapo, hindi naman para sa atin ang ikapo, at ang Diyos ay hindi nangangailangan ng salapi o ng anumang mga tulong sa tao. Mag-isip-isip kayo, mga iginagalang naming mga tagapakinig. At sa kanyang 2 Korinto rin, 11:13, mga kapatid, at hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman, hindi lang pala si Satanas mismo, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at hindi katakataka, maging ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng kaliwanagan, ang kanilang wakas masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ayan pa. Kaya nakita ninyo, yung mga iglesia ng tao, bukod dun sa kanilang chief minister, nagtataka po tayo dahil magmula po ng pumutok niyang hostage problem na yan sa Inc., yung pong kanilang pinaka-chief executive minister na si Eduardo Manalo, hindi na po lumalabas. Marami pong nagtatanong, ano kaya nangyari kay Eduardo? At itong Santiago at yung Beles, yung Santiago kung magpakilala ay siya na po ang chief executive minister. Sa makatwid, nagkaroon ng kudeta. Kung papaano sa langit, si cherubim, ibig sipain ng Diyos, marahil, ito naman ay marahil lang, marahil, sinipa na nila si Eduardo Manalo. Kaya nawala ng saysay yung 100 taong pinagsumikapan ng pamilya ng mga Manalo. Huwag kayo magagalit. Sa amin po, na mga iglesia ng Diyos, ang obispo namin, ang Panginoong Hesukristo, yung iglesia ng tao na yan, pag-aari lang ng isang pamilya ng mga Manalo. Bilyon-bilyon na po ang mga ari-arian yan sa kanilang sariling pangalan.
mahahayag po ang lahat ng mga bagay. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasabi, walang bagay na natatago na hindi maiwawalat. Walang sikreto na hindi mabubunyag. Mga kapatid, makikita ninyo at ibubunyag ng Diyos ang katotohanan. At ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa mga miyembro ng mga iglesia ni Manalo. Maglalayasan kayo sa iglesyang iyan na pinamahalaan ng mga tao. Kaya nga, ayon po kay Apostol Juan, ano ba naman ang mga uring mga aral? Sapagkat si Satanas, nagpakunwaring ministro ng kaliwanagan, anghel ng kaliwanagan, katulad ng iglesia ng tao, yung taong matagal ng patay, huling sugo daw sa huling araw. At pagkatapos naman, nang mamatay nga, inihalili yung anak, namatay yung anak, ngayon yung apo. Ngayon yung apo, mukhang nakudeta na, mga kapatid at mga magulang. Ayon po kay Apostol Juan, eto na, ano ba yung aral na itinuturo, na ipinandaraya ng mga bulaang mangangaral o ng mga iglesyang ito, na wika nga, ito pala, ang obispo nila rito, si Satanas na, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ano ba itinuturo nila? At anong kinaalaman nitong mga aral na ito, na ayon sa ating paksa, dahil dito, alin yung dito? Alin yung dahilan kung bakit binigyan ng kaguluhan ang mga tao sa balat ng lupa sa pamamagitan mismo ng tinatawag na Diablo o ni Satanas? Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1, basahin po natin. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Pag binabanggit po yung espiritu, doktrina, aral, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Subukin muna ninyo, pag-aralan muna ninyo kung sila ay sa Diyos. Ayan. Kailangan pala makatiyak tayo na yung pinakikinggan natin, itinuturo sa atin, galing sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga hinulaan, na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Paano ba natin sila makikilala? Unang 1 din, 4:2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ayan. Makikilala natin ang Espiritu, ang aral, ang gospel, ang ebanghelyo na galing sa Diyos. Paano? Ang bawat ebanghelyo, ang bawat Espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay napaparitong nasa laman. Ay sa Diyos. Mga kapatid, saliksikin natin ang ating napapakinggan. Pag-aralan natin ang itinuturo sa atin ng mga relihiyon na ating kinaaaniban. Makikilala ninyo ang Espiritu. Makikilala ninyo ang Ebanghelyo kung ito'y galing sa Diyos. Paano? Ang bawat nagpapahayag na si Jesucristo na paritong nasa laman ay sa Diyos. Ayan, napakaliwanag. Bakit po sinasabing naparito sa laman? Alam natin kung ano ang Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, San Juan 4:23. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba Espiritu? Walang laman at walang buto. Bakit ipinakikilala ng ating paksa? Sang-ayon kay Apostol Juan, unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 2, ang bawat aral, ang bawat espiritu na nagpapakilalang ang Kristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ano ba ang ating Panginoong Jesucristo? Ako at ang Ama ay iisa. Ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, 4:23. Sa makatwid mga magulang at mga kapatid, 4:23 ng San Juan, ang Diyos pala, walang laman, walang buto, walang anyo, walang laman. At bakit sinasabi ni Apostol Juan ang bawat nagpapakilalang si Jesucristo'y naparitong nasa laman? May laman, hindi espiritu.
Ay, sa Diyos, nanggaling sa Diyos yung aral na yan. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Kabilin-bilinan nga ng ating Panginoong Jesucristo sa San Juan din, Kapitulo 8, versikulo 24, kung babasahin natin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya. I say therefore unto thee, that thou shalt die in your sins. For you, if you believe not that I am He, you shall die in your sin. At sa Tagalog, hindi nila naunawaan ang tinutukoy sa kanila ni Kristo na ako nga siya ay tungkol sa Ama, niliwanag ng Panginoon 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Amen. At sa kabilang dako, ang mga itinuturo naman itong mga iglesia ni Satanas ay 4:3 ng unang Juan. Ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Alin yung ipinahayag? Na si Kristo na paritong nasa laman o nagkatawan tao? San Juan 1:1 hanggang 3. Nang pasimula ay berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos, ang lahat ng bagay ay ginawa niya, at kung hindi sa Kanya, walang bagay na nagawa. Mga kapatid at mga magulang, nang pasimula ay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang lahat ng bagay ginawa niya, at kung wala siya, walang bagay na nagawa. Sang-ayon po sa ipinakikilala ni Apostol Juan. Mga kapatiran po namin sa loob ng iglesia, lalo na nga sa inyo na aming mga kaibigan, ipinakikilala ang mga iglesia ng mga bulaang propeta, iglesia ng mga demonyo. Ang itinuturo si Kristo po ay tao lang at hindi nagkatawan tao. Sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 14, anong ginawa ng berbo na Diyos? Nagkatawan tao ang berbo, at pinatutunayan nga po ng mga apostol na katulad ni San Juan ang ibinabalita namin sa inyo, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Bilang huling mga katanungan po natin, sa makatwid pagkatapos na maunawaan natin, kaya pala napakagulo ng sanglibutan, dahil po rito sa mga tao na nagpadaya sa matandang ahas, matandang diablo kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, na nagpakunwaring mga iglesia ng katotohanan, iglesia ng kaliwanagan, ministro, apostol ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi nagtuturo ng katotohanan na si Kristo at ang Ama ay iisa. Yung pala ang dahilan kaya binigyan ng Diyos tayong mga tao ng kaguluhan sa lupa. Umpisahan mo na sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Si Kristo sa kanila hindi Diyos. Si Kristo, taong totoo, Diyos na totoo, alanganin. Para bang lalaki na, babae pa. Ang maraming mga protestante, halos lahat ng protestante, si Kristo anak lang ng Diyos. Sa mga Sabadista, si Kristo ay propeta lang ng Diyos. Sa mga Jehova, parang iglesia rin, ni Manalo yan. Mga Jehova, si Kristo ay ordinaryong sugo lamang ng Diyos. Mga taga-pakinig po namin. Ang iglesia lamang ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo ng Panginoong Jesucristo anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, na aming kinaaaniban sa huling araw na ito. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kanyang pinamumunuan, siya ang aming obispo, siya ang aming pastor, siya ang aming sandigan, salalayan, Panginoon, saserdote ng aming mga kaluluwa, nag-iisa naming buhay na Diyos, umuugit sa amin hanggang ngayon. Ito lang ang nagtuturo na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. Unang Juan Kapitulo 5, versikulo 7. Sa Bibliang English, King James, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one.
Wala pong pagdududa. Kaya nga, ayon po sa hula ng mga apostol, ano nga po ang kalunos-lunos na kinasapitan ng mga tao sa huling araw na ito? Sa kanyang ikalawang Tesalonica 2:10, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap. Ayan, ang pag-ibig sa katotohanan. Ay ano ba ang katotohanan na hindi tinanggap nating mga tao? Natin, sinasabi na namin, pati kami, nung araw kami, mga anak kami ni Satanas eh. Nung araw, Iglesia Apostolika, Katolika, mga Katoliko rin kami nung araw. Pagkatapos nga, dumating ang mga Amerikano, naging Protestante kami, naging Metodista. Pagkatapos, napalipat kami sa Iglesia ni Manalo. Inalis kami ng Diyos sa Iglesia ni Manalo, puro intriga, puro gulo, demanda rito, demanda dyan, libelo dito, libelo dyan. Pag nagsasalita ang membro ng katotohanan na nakita nila, katotohanan ang ginagawa mismo ng kanilang mga obispo, ng kanilang mga leader, hino-hostage nila. Meron pa nga mga balita, nawawala, pinapatay. Mga kapatid at mga magulang. Inalis kami ng Diyos dyan. Nung araw, nasa kadiliman kami. Hindi namin tinanggap ang katotohanan. Hindi namin nalalaman. Walang nagtuturo sa amin. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? 17:17 ng San Juan, banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Hindi tinanggap ng tao ang salita ng Diyos. Sa 63 ng San Juan, sino ang Diyos na nagsalita ng katotohanan? Ang salita na sa inyo yaking sinasalita, pawang espiritu at pawang buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Juan, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang ilaw, ako ang daan, ako ang pintuan, ako ang katotohanan. Sino man hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi tinanggap ng mga iglesia, hindi itinuro ng mga bulaang Kristo ang katotohanan na si Kristo mismo ang Ama. Siya mismo ang Diyos. Ayan nangyari, yan ang ating paksa. Tesalonica 2:11, dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala ang mga tao. Sino? Sila sa kasinungalingan. Huwag kayong magagalit. Lahat ng tinatanggap ng tao sa kanilang sariling relihiyon na hindi itinayo ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong magagalit sa nagsasalita. Lahat po yan ay mga kasinungalingan at walang katotohanan. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang ating naliwanagan. Ito po ang itinuro sa atin. At bilang huling talata, ang nais po ng Panginoong Jesucristo na ating gawin sa huling araw na ito, kung nandyan tayo sa iglesia ng mga demonyo, huwag po kayo magagalit. Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Umalis tayo sa mga iglesia ng mga demonyo. Mga kapatid, yang ipinagbabawal ang pag-aasawa ng mga mangangaral, ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Aral po, utos ng mga demonyo. At sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 14, huwag tayong makinig sa mga tinatawag na mga utos, katha ng mga Hudyo. Ano ba mga Hudyo? Ayaw nilang tanggapin si Kristo na Diyos. Umalis kayo dyan. Kayong nasa mga iglesia ng tao, umalis kayo dyan. Sinusumpa na ng Diyos yan sa huling araw na ito. Saan tayo paroroon? Mateo 11:28, hanggang 30, magsiparito kayo sa akin ang wika ng Panginoong Jesucristo. Lahat na nangapapagal, na nangabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo aking pamatok. San Juan 12:26, sumunod kayo sa akin kung saan ako naroroon. Doon doroon ang lingkod ko. Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Colossus 1:18, ang si Kristo ang ulo ng katawan.
Siya ang ating obispo, siya ang ating pastor. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Anong naroon sa tinatawag na iglesia? Colossus din 1:14, siyang kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Anong pangalan ng iglesia? 2:14 ng unang Tesalonika, tutularan na lamang natin ang iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Mga tagapakinig po namin. Sa makatwid, yan ang ipinapayo sa atin. Magsama-sama tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dito tayo maglingkod sa Kanya. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.